Kaya nang mag-expect tayo sa umagang ito, na naniniwala ko na inalaw ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, itong mga bagay na ito, dahil nakita niya yung mga tao ay willing magpaminister kay Lord. Aanin ng Panginoon yung dami ng tao kung ang mga puso ay napakalayo sa Diyos. Naintindihan niyo ibig sabihin? Aanin nga ang napakarami dyan, pero yung lutang. No? Aanin niya yun. Mas gugustuhin pa niya na kahit ilang piraso lang, basta yung mga taong nandoon, they are willing to listen doon sa kanyang nais iparating sa atin. At ako naniniwala sa oras na ito na pag binuksan mo yung puso mo, mararamdaman mo, sabi ng kanta kanina, hallelujah, ang Diyos ay buhay. Amen? Kaya sana, I pray in Jesus' name, yung katulad ng awit kanina, na maging yung awit na yun ay awit ng panalangin ng ating puso, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. Papagharian natin si Jesus sa ating buhay. Naniniwala kapag si Jesus ang pinaghari natin sa ating buhay, may magandang pagtutunguhan ang ating buhay. Hallelujah! Palapahan nga natin ang Panginoon. Alam niyo, sabi ko nga, pasensya na kayo, mahilig lang ako talaga magpapalakpak kasi na-excite lang pa ako. Sa umaga nito, gusto kong pag-usapan natin, pag-bulay-bulayin natin, yung nilagay ng Diyos sa puso ko na ibahagi ito. Ay natutuwa ko na kasi Brother Jeff, kahit paano, maintindihan ko na gusto kong iparating. Sa bawat isa rin na lang. Hindi naman si Brother Jeff dito lahat tayo, walang exempted. Sabi dito sa Luke 22, verse 31 and 32, Simon, palitan natin ang pangalan. Gawin natin personal. Robert, Jeff, no, Mark, no? Simon, makinig ka. Woo! Alam mo, sabi ko nga, ikaw parang, ikaw yung kinakausap, no? No? Parang ikaw yung kinakausap. Sabi niya, Simon, Jeff, makinig ka. Hinihiling ni Satanas. At ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay susubukin. Kayong lahat, hindi lang para sa Simon. Hindi lang. Lahat. Sabi niya, susubukin. Alam niyo, sabi ko nga, hindi magyayari ang isang bagay kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Inaalaw ng Diyos ang isang bagay, pinahintulutan niya yan. No? Pinahintulutan niya na lahat tayo dumanas doon. Nakuha niyo? Hindi gagalaw si Satanas without the permission of God. Ngayon, bakit inalaw ng Panginoon yung sumugin tayo sa ganung bagay? No? Kasi may dahilan. May inaayos No? Baka naman ikaw, lumalayo ka na sa Diyos. Kaya yun ang pamamaraan ng Diyos na pinahintulutan niya para ikaw muling bumalik. Inahanap mo yung dating pagmamahal mo.
init mo. Dati, lagi ka nagbabasa ng Bible. Excited ka lagi sa gawain ng Panginoon. Every morning, nakaprepare na yung susukutin mo. Aatin sa gawain ng Panginoon. Biglang nawala. Pinahintulutan ng Diyos yun, kasi galing ka na, wala na yung dating labo sa akin. Wala na yung dating ginagawa mo. No? Naging busy ka na sa maraming mga bagay, kaya pinahintulutan ko yan. Para manambalik ka. Tuloy natin. Subalit, sabi ng Panginoon, idinadalangin ko na. Nag-pray mismo, pero mo, no? Hallelujah! Hindi lang yung mga tao nag-pray para sa atin. Sino? Yes. Subalit, idinadalangin ko na. Huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. Huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. Kung bakit ka ngayon narito, may nag-pray para sa iyo para huwag mawala ang iyong pananampalataya. Woo! Diba? Para huwag lubusan, may nag-pray para sa iyo. Ginagamit nito mga servant of God na to intercede. Bakit? Para huwag mawala ang iyong pananampalataya. Huwag lubusang mawala. Ibig sabihin, may possible na pwede siyang mawala. Nakukuha niyo? Kaya nga may mga tao na nag-pray para sa atin para huwag lubusang mawala yung pananalig natin, yung paniniwala natin, pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya napakahalagang humihingi ng prayer para bombahin yung nasa loob. Bombahin yung pananampalataya na yun na muling lumakas. Amen. At makapag-desisyon ng tama. And praise God. Dahil sa panalangin ginawa ng mga kapatid kung bakit narito ang mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ko nga sinasayang nila. No? Yung mga bagay na opportunity, hindi nila nakikita in the future nitong mga taong ito na gagamitin someday. No? Guguluhin ang kingdom of darkness. No? Sisirain ang kingdom of darkness. Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita nila ngayon, yung present situation. Marumi ka, makasalanan ka, hindi ka karapat dapat dito. Yun ang tinitingnan nila. Pero hindi nila nakikita yung present situation, inalaw ng Panginoon yan kasi meron siyang gustong ayusin. Nakuha niyo? Sabi niya dito, na huwag mo sa mawala yung pananampalataya. At kapag nakabalik ka na, ano daw? Patatagin mo. Kaya kapag dumating na sa punto, wow, naranasan ko yan. Naintindihan kita. Nakuha niyo? Naintindihan kasi naranasan ko yan eh. No? Nagbibigay ka ng inspirasyon doon sa mga taong nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok ng buhay. Bakit? Ikaw mismo, personal, naranasan mo yun. At nagbibigay ka ngayon ng encouragement na malalampasan ko rin yan. Ako nga, nalampasan ko. May hampas mo ikaw na meron Diyos na nagpipray para sa iyo. May mga lingkod ng Diyos, may mga kapatid sa pananampalataya na nagpipray para sa atin. Amen? Kaya nga sabi ko nga, yung word mo napaka-personal. Nakita niyo? Nangungusap na siya. Yes, amen. Amen. Kaya nga sabi ko sa akin, bago ako dumating dito, preach mo. Preach mo. Kasi iniisip ko baguhin eh. Hindi, tuloy mo lang. Ito pala. Ito pala yung gustong mensahe. God is not after sa marami. After siya sa'yo. After siya sa'yo. Dahil mahal ka ng Diyos at ayaw niya mapaniwara, mawala ka sa kanyang kahit. Kaya nga inalaw niya. Kahit isa ka lang. Kung ito talaga nilalagay ng Diyos sa puso natin na mensahe, kahit isa ka lang. Kasi para sa iyo yun eh. Baka hindi para sa kanila. Para sa iyo yun. Itong word na to, siya babago ng iyong pananaw sa buhay. Amen? Okay, tuloy natin. Target of Satan is not you. It's not you. Sino daw? Yung pananampalataya mo. Kaya sabi ni
Jesus doon kay Simon na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. So, si Satanas pala pinahintulutan, ang target noon ay ang ating pananampalataya. Bakit? No? Dahil kapag nawala ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, of course, magiging miserable na ang iyong buhay. Wala ka ng pananampalataya. Kasi natin pananampalataya, paniniwala. Hindi ka na naniniwala. Nakuha nyo? And that is faith. Hindi ka na nagtitiwala, hindi ka naniniwala. No? Wala na. Kaya nga gusto niya ni Satanas, yung nasa iyo, yung pananampalataya na meron ka, ito yung gusto niyang sirain. Hindi ikaw. Sa palagay mo ba? Sa palagay mo ba? Na yung mga tao na walang Kristo sa puso, di ba? Hayaan niya eh. Kasi alam naman niya kanya yan. Pero bakit ikaw ang pinag-iinitan niya? Ako ano? Bakit ikaw? Napansin mo ba, nung buhat mo ikaw ay nakakilala na sa Diyos, na born again ka, napansin mo ba mas malala yung mga pagsubok kaysa sa dati? Di ba? Mas lalong tumitindi. Bakit? No? Kasi yung nasa loob mo, yung faith na yun na nasa loob mo, yun ang gusto niyang mawala. Naku ha? Gusto niya gawing miserable ang iyong buhay. Hindi ikaw yung target na. Ang target na yung mismong pananampalataya na nasa loob mo. Yun ang target niya. Kung ikaw lang, alam niya, lumas ka sa kanya, powerful siya. Pero yung klase ng pananampalataya na meron ka, that is faith, ang faith na yan, faith can move mountain. Hindi. Kaya niyang tanggalin yung mountain, ang laki ng problema. Itong faith na to, gumagawa ng himala. Amen. Yung faith na to, nagbabago ng buhay, nagbabago ng direksyon. Ganon ka-powerful yung faith. That's why napakalaga mo. Kapag yun ay nawala, of course, hindi ka naman maniwala. Meron pa ba Diyos? Bakit meron Diyos? Bakit nagkakaganito? Nakuha nyo? And that is faith. Hindi ikaw yung target. Kung mahal ako ng Diyos, bakit nagkanyari ito? Hindi ikaw. Yung nasa loob mo. Kaya God is not God of accident. Kung bakit tayo narito ngayon. Na gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, bantayan mo yung pananampalatayang meron ka sa Diyos. Huwag mong hayaang lubusang mawala yan. Dahil kapag yan ay lubusang mawala, lalaruin ka lang sa kamay ni Satanas. Gagawin niyang miserable ang buhay mo. Lalaruin. Ay, the target of Satan is that. Bakit mahalagang pananampalataya? Bakit? Sa panahon ni Eva at Adan, nung hindi pa sila nagkakasala, sila ay totally 101% totally dependence on God. Nakuha nyo? Hindi sila nagkakasala. Napapasin ko, kahit di man sila magtrabaho o anuman, di ba? Alam nila ang Lord na magpo-provide, ang Lord na po-protection sa kanila, ang Lord na gagawa ng lahat ng bagay. Kasi di pa sila nagkakasala eh. Nakuha nyo? Pero nung nahulog sila sa pagkakasala, no? Namuhay sila sa kasalanan. Ibig sabihin, namumuhay sila independent sa Diyos. Nakuha nyo? Pasilip po ninyo. Naikwento na natin ito, yung prodigal son. Diba? Nung umalis siya doon sa piling ng kanyang ama, anong nangyari? Yes, you will enjoy hanggang meron ka. Pero nung wala ka, napansin natin sa ating sarili na unti-unti nag-tolerate yung buhay natin. Nagiging miserable. Diba? Salamat na lang, nagkaroon ng reflection itong kabataan ito na tingnan sa lamin ng kanyang buhay at naisip niya na bumalik siya sa kanyang ama. Nakuha niyo? No? Ibig sabihin ito, nung siya nagkasala at lumayo doon sa piling ng Diyos, nag-independent na siya, hindi niya kailangan ng Diyos. Basta may pera ko. Nakuha niyo? Hindi ko kailangan ng Diyos, basta matatag ang trabaho ko. Nakuha siya independent eh. Hindi niya kailangan ng Diyos. Nakuha niyo? No. Kaya nga, sabi ko, that every time na tayo lumalayo sa Diyos, tinatanggal natin yung ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa Diyos. That every time na lumalayo tayo sa Diyos.
Kaya nga napakahalaga ng pananampalataya. Ano? Kaya napakahalaga ng ating pananampalataya sa Diyos. Ibig lang sabihin ito, no? Lubos tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen. No? Kaya nga sabi ng Hebrew 11, verse 6, ano sabi? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Nakita niyo yung word na yan? Hindi natutuwa. No? Hindi natutuwa ang Diyos kapag wala tayong pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, hindi siya natutuwa dahil hindi tayo naniniwala sa Kanya. Di ba? Kaya hindi niya kinaalugdan. Sabi niya dito, ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. Amen? Kapag lumapit ka, that means ikay sumasampalataya na meron siyang kayang gawin sa buhay mo. Amen? Kaya nga lumalapit ka sa Diyos, pinagkakatiwala mo yung sitwasyon natin sa harapan ng Diyos. Kaya tayo nananampalataya. Eh kung wala tayong pananampalataya, sabi na hindi siya natutuwa ang Panginoon. Pero dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos, na kapag tayo lumapit sa Diyos, ano bang bagay na sitwasyon natin, na sabi niya, siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap. There is a reward. Ano yung reward? Yung pinaniniwalaan mong mangyayari sa buhay na meron tayo. Ano bang gusto mong gawin? Ano bang gusto mong gawin? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba? Ano bang gusto mong gawin mangyari sa buhay mo? Ang mahirap kasi sa buhay natin minsan, hindi natin sinasama ang Diyos sa mga gustong mangyari sa buhay natin. Hindi natin sinasama. Kaya nangyayari, imbis na napapaayos, lalo lumalala. Pero kapag sinasama mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo, sinasama mo ang Diyos, naniniwala ako yung mga bagay na pinaniniwalaan mo na gusto mangyari sa iyo, sabi niya, nagbibigay ng gantimpala. Hinahanap mo ba yun? No? Doon sa gantimpala na hinahanap mo. Amen. Kaya nga napakahalaga nun ng ating pananampalataya. Sabi ng Judas chapter 1, verse 3, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo mga tungkol sa kaligtasan na tinatawasan natin lahat. Yung sana gusto mong i-share, no? Na lingkod ng Diyos, no? Na yung patungkol sa kaligtasan. Pero sabi niya, ngunit, nakita kong kailangan isulat sa inyo ang isang panawagan ang inyong pananampalataya ipaglaban ang pananampalataya at ipinakaloob minsan magpakailanman sa mga banal. Nakuha nyo? Yung message ni Judas, ang gusto sanang isulat niya patungkol sa kaligtasan na pag-uusapan. Pero nagbago. Anong nagbago? Sabi niya dito, ngunit nakita kong kailangan isulat sa inyo ang isang panawagan. Announcement. Ano yung ginang-announcement? Ipaglaban ang pananampalataya. Kapatid, no? Brother Jeff, Sister Alo, Brother Mark, ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Huwag mong hayaan agawin yan ni Satanas. Huwag yan agawin ng mundo. Huwag yan agawin ng anumang bagay na kumikinang sa mundo ito. Ipaglaban mo yung pananampalataya. Nakuha nyo. Yakapin natin. No? Kumbaga sa basketball, huwag mong hayaang agawin sa iyo yung bola. Nakuha nyo? Huwag mong hayaang agawin sa iyo yung bola. Panatilihin mong nasa iyo. Panatilihin mong panalo ka. Kaya nga mayroong laban. Dahil gustong agawin niya ng Diablo. Gustong kukunin niya ng Diablo. Gusto niyang patayin ng Diablo. Dahil nakikita natin kung gaano ka-powerful yung faith na yan.
Kung gaano kalakas ang merong ang faith na yan, faith can move mountain. Amen? Kung meron kang pananampalataya, just say the word! Just say the word! Kung meron kang faith. Amen? Kaya na-declare, ako, personal, wala naman na may tataas, sinasabi ko lagi, dinideklara ko sa buhay ko, I am redeemed by the blood of Jesus. I am saved. I am delivered. I am free. Dinideklara ko yun. Bakit? Kasi there is our confession. If you have faith in God, God will deliver you. Ano sabi ng Panginoon sa isang aklat sa Book of Psalms? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Nakita niyo yung word? Nakita po niyo? That every time you confess the word, meron something within na nagre-revolutionize sa heart mo. Pasin niyo yung word. Bless the Lord, oh my soul. Sino tayo? My soul. Bless the Lord, oh my soul, and all within me. Bless His holy name. Inuutusan ni David yung kanyang kaluluwa na purihin ng Diyos. Ako niyo? Inuutusan. Ngayon sabi niya, hindi lamang kanyang kaluluwa, kundi sinasabi niya, lahat! Lahat ng nasa akin! Purihin ninyo ang Diyos. Even in the demons, na nasa loob ng iyong kaloob-looban, kung anumang demons na nakakapit, inuutusan mo silang magpuri sa Diyos. Bakit sabi ng Bible that every knee should bow, of things of heaven, of things on earth, will confess that Jesus Christ is the Son of the living God. Diba? Tinuturuan mo sila. Sinasabi ang purihin nyo ang Diyos. Ayaw ng mga demonyo na purihin ang Diyos ng langit, na may gawa ng langit ng lupa, ang Diyos ng Israel. Ayaw nilang purihin yun. Kasi kapag pinuri nila yun, sasabog sila, mamamatay sila. Ang pinupuri lang naman nila, si Satan. Nakuha niyo. So, in this na, alam niyo, sabi ko nga sa deliverance, meron isang book, ang book nyo ay si Emmanuel Eni, no? Emmanuel, The Darkness of God, yata kanyang title, hindi yung nagkakamali. Kay Emmanuel isang satanist. Nakita niya, nung siya nasa underworld pa ng satanist, no? Nakita niya na kapag nagpipray yung mga demonyo, no? Nagpipray yung mga demonyo. Kapag may mga binapagin sila, halimbawa, nag-intercessor ito, itong mga demonyo nito, nag-meeting, no? Pag nag-pray ito, binomba doon, sumasambulan. Nakikita yun ni Manuel Eni. No? Nakikita yun. Kaya, gano'n ka-powerful yung mga prayer na ginagawa natin. Kung talagang iaaraw lang ang Panginoon ng buksan ang ating mga mata sa mga bagay na ito, makikita mo na, napaka-powerful na. Yung mga binabanggit mo, akala mo, wala, pero meron. Yes. Ay, nararamdaman niyo ba? Nararamdaman niyo ba? Have faith in God. Meron. Kaya akala mo walang nangyayari, ba't meron? Kaya utusan mo ang mga demonyo na naghahari sa ating katawan. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Kahit anong demonyo meron ka sa loob na katawan na yan, lalabas at lalabas yan dahil ayaw nilang purihin ng Diyos. Lalabas sila. Kaya mapapasin mo sa prayer na iyong ginagawa, mapapasin mo yung prayer na iyong ginagawa, minsan, umiilit yan, sumisigaw yan. Minsan, tumutuluha, minsan, nasusuka ka, naumubog ka, pinapawisan ka sa mga kasunod ng singin na yan. The next experience mo, hindi sa piling, don't wait on the demons na hindi na kahit God na bumabalin sa iyo sa mga oras na yun.
Woo! Nakakuha na yun? Oh God, thank you. Thank you. Hindi ko na yata kaya tapusin ng buhay. Naniniwala ako, biniminister na kayo ng Panginoon sa umaga nito. Naniniwala kayo na, yes, halaga pala yun, yung faith na yun. That faith can move something. That faith, yung faith na yan ay napaka-powerful. It creates miracles. If you believe, nothing is impossible. Amen. Kaya, alam ko kung matatapos to, no? Pero, oh, hallelujah. Ewan ko lang kung matatapos to. Pero, ito-try natin. Babagyan tayo ng mga ilan natin. The enemies of faith and how to overcome it. The enemy. Meron palang kalaban yung pananampalataya. Alam naman natin, demonyo yan. Ano? Alam naman natin, no? Yung demonyo na yan, talagang papatay niya. Ang tanong, paano ito i-overcome? Nakukuha. Paano kaya? Woo! Mahal ka talaga ng Panginoon, Brother Jeff. Mahal ka talaga ng Panginoon. Meron siyang kalaban. Paano mo ito mapagtatagumpayan? Sa vaccine pala. Meron pala, halimbawa, si Pacquiao. Kakalabanin niya si ganito. Meron siya kalaban. Bago niya kalabanin yun, manunood muna siya ng mga palabas nila. Ano yung mga technique, no? Kung ano yung mga weakness niya. Gagawin nila, panonoorin nila yun. Paano siya sumunto, no? Bago sila yung maglaban. So ngayon, ang gagawin niya, kung ano yung stamina na yun, doon niya laging patatamaan. Kasi alam niya, nakikita niya eh, bago sila maglaban. No? Nakuha niya yung sabihin. No? Ganon din ang enemy. No? Kumbaga, alam natin kung saan tayo mahina. Tama? Alam natin kung saan tayo mahina at doon tayo titirahin ng diablo. Ngayon, dahil doon tayo mahina ngayon, ang gagawin natin, palakasin natin kung saan tayo mahina. Amen? And that's how to overcome. Paano natin ito? Manalampasan yung kahinaan na yun para pagtagumpayan natin at manalo sa laban. Bako yun? So, una, the enemies of faith, one. Ano lang? Ano? Nababasa nyo? Maliit ba? Ignorance of the Word of God. Ignorante sa salita ng Diyos. Paano ka mananalo kay Satanas, sa kanyang mga demonyo, kung hindi mo binabasa yung salita ng Diyos? Nakuha nyo? Paringin lang ang sandata na pwede nating ipatapat sa ating kaaway ang salita ng Diyos. Naalala nyo, yung temptation ni Jesus, ng Panginoong Jesus, doon sa kay Satan, doon sa wilderness, ano ang pinuntapan ng Panginoon kay Satan? It is written. It is written. Nasusulat sa tanas. Nasusulat sa tanas. Nasusulat sa tanas. Pangalawa, makikita mo din doon sa temptation na yun ng Panginoon sa wilderness na si Satan, sabi niya gano'n, gumamit din siya ng word. Tama? Sabi niya, nasusulat din. Jesus. Nasusulat din. Jesus. Nasubukan mong magpatihulog yan. Nasusulat. Magpatihulog ka dyan. Uutusan niya yung mga anghel upang alalayan ka upang hindi ka madupilas. Ginamit din ni Satan yung word. Pero dahil mas alam ng Panginoon ang word, nasusulat din sa tanas. Tama niyo? Kaya kapag ignorante tayo sa salita ng Diyos, madali tayong tamaan ng diabo. Madali tayong malansi ng diabo. Ano sabi ng Hosea 4:6? Babasahin ko sa inyo. My people, ibig sabihin, tao niya. Hindi yung tao sa labas, ha? Yung mga lingkod niya, yung mga servant niya, yung mga nagpipray sa kanya, yung mga taong nasa kanya. My people are destroyed from, ano daw? Lack of knowledge. Kulang na kaalaman. Kaya madali tayong malansi ng diablo kasi nga kulang tayo ng kaalaman ng salita ng Diyos. Nakuha niyo.
Kulang. Kaya nga sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. So, ibig sabihin, kailangan din naman yung ating spiritual na pamumuhay kumain ng spiritual food, and that is the Word of God, upang siya ay lumakas. Nakukuha niyo? No? Subukan po ninyo, ang physical na katawan natin, huwag natin pakainin ng ilang buwan. Anong mangyayari? Manlalata, manghihina, mangangayayat, baka isang buga lang, gumanong ka na, putong baka na. Bakit? Kasi walang nourishment, hindi mo pinapakain. Konting ganun lang sa'yo, gumaganon ka na. Bakit? Hina ka eh. Di ba? Ganon din yung spiritual natin. Kapag hindi natin pinapakain ng salita ng Diyos ang ating mga spiritual na mamumuhay, hallelujah, isang tapik lang sa'yo ni Satanas, isang kanti lang sa'yo, bumibigay ka. Bakit? Kasi mahina siya. Nakuha nyo. Pero kapag pinapakain natin ng salita ng Diyos, yung ating espiritu, hallelujah, lumalakas siya. Kaya isang tiro ni Satan, no! Bakit? Tinitindigan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Tinitindigan mo kung ano ang mga nakasulat. Ang puti ay puti. Kailanman ang puti ay di pwedeng maging itim. Nakuha niyo? Tinitindigan mo yung salita ng Diyos na yun sa buhay mo. Bakit? Kasi alam mo malakas ka na. Hallelujah. Tingnan natin. My people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected the knowledge. Dire-reject mo yung knowledge. That is the word of God. I also rejected you. Dire-reject ka rin ng Panginoon kasi dire-reject mo yung word eh. Dire-reject ka ng Panginoon. Then sabi niya, as my priest, because you have ignored the law of your God, and I will also ignore your children. Ako na. Law of the word, law of your God. I mean law. And that is the word ng Panginoon. Ini-ignore mo yung word ng Panginoon. Kaya madali kang pasukan ng kalaban. Nakuha niyo? Kaya madali kang pasukan. Kaya sabi na salita ng Panginoon, ito natin ulit. Luke 8:12. Pasinsin niyo. Kapag nire-reject natin, hinahayaan natin mawala yung mga word na yun sa puso natin. Tingnan natin. Ang binhing nalaglag sa tabi ng daan. Yung binhi is the symbol ng word. No? Nalaglag sa tabi ng daan. Yung daan is the symbol of your heart. Puso. Ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo. At ano daw? Ano daw kung dumating ang diablo? Inalis nito ang salita mula sa puso. Nakuha nyo? Kasi yung binhi na natanim dahil yung lupa ay napakatigas, ayaw niyang i-absorb yung binhi. Nanatag lang pero hindi tumubo. Nakuha nyo? Halimbawa, nakikinig ka na salita ng Diyos, hinahayaan mo na malatag yan sa puso mo. Pero hindi mo binabaon, hindi natin binabaon yung salita ng Diyos sa puso natin. Kaya pagdating ng diablo sa Satanas, yung word na natanim sa iyo, kukunin nyo. Ano sabi? Dumating ang diablo, inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig. Hayaan mo ba ngayon sa oras na ito, yung word na natanim sa iyo ay nanatili lamang nakalagay sa ibabaw ng iyong puso? Kapatid, hayaan mong bumahon ang salita ng Diyos sa pinakamatabang bahagi ng ating puso. Amen. Sabi na dito, upang hindi sila manalig. Siyempre nga naman, kapag ninakaw na ng diablo yung salita ng Diyos sa kanilang mga puso, no, ang tendency, hindi na ako naniniwala na mayroong pa Diyos. Hindi na ako naniniwala na ganito lang yung,
tawag dito, yung ginagawa sa akin, hindi na ako naniniwala. Sabi na, paano maligtas? Ano daw? Kaya pala tinatanggal ng Diablo yung binhi ng salita ng Diyos. No? Ang purpose niya para wag ka daw ano. Nakuha niyo? Kaya nga, ignorance ng Word of God na hindi natin pagpapaliwala natin sa salita ng Diyos, and that is ignorance of the Word of God. Ini-ignore mo, hindi binabaliwala mo, ninanakaw ng Diablo yun. Para hindi ka manalig. Nakuha niyo? Kaya nga sabi mo nga, dadaan ka lang talaga sa proseso, makakalos ng buhay. Kaya nga napakalaga ng devotion. Every day. Ako sinisikap ko. May mga pagkakataon, yes, pagod, pagka, pero pinipilit ko na magbasa ng salita ng Panginoon. Pinipilit. Kahit na minsan pagod, pagka, trabaho, kahit pa paano, 1 chapter a day, makapagbasa ka. Balik mo ulit yung pag-devotion. Kaya nga isa sa mga re-record natin kay Brother Jack, yung devotion. I-record natin yun. I pray habang siya nagbabasa ng salita ng Diyos, masalangin niya ang buhay, masalangin niya ang kanyang buhay. Sabi ko nga, madalas kong binabanggit ito. Akala natin, binabasa lang natin ang salita ng Diyos. Pero hindi para natin alam, tayo ang binabasa ng salita ng Diyos. Amen. Kaya magugulat ka kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang ako yata ako. Nakuha niyo? Parang ako yata ito. Sinasalamin ito kung anong nangyayari sa iyo. Kaya nga, tinuturo natin how to overcome yung enemies. Amen. Tinuturo natin ito yung style ng kalaban na huwag ka magbasa ng salita ng Diyos, huwag ka mag-devotion, baliwalian mo salita ng Diyos. Ito yung parason ng kaaway. How to overcome. How to overcome. How to overcome. Woo! Napaka-basic, di ba? Basic lang yan, pero nakakalimutan natin. How to overcome? Sabi ng Bible, huwag mong kaligtaan. Pag sinabing huwag kaligtaan, huwag mong kalilimutan. Madalas nakakalimot tayo. Sa dami ng ginagawang activities na meron sa atin, nakakalimutan. Kaya lagi sinasabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong kaliligtaan. Ibig sabihin, huwag mong kalilimutan, Joshua, na basahin ang Akalat. Mark, huwag kaliligtaan na basahin ang Akalat. Woo! Very personal ba? Pasensya na kayo kung isa na babanggit ko yung mga pangalan. Gusto ko na makita natin sa sarili natin. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, huwag mong patukuyin yung iba. Tingnan mo sarili mo. Tingnan natin yung sarili natin kapag binabasa natin. Nakuha nyo? Ikaw ang ginagausap ito kapag ikaw nagbabasa. Nakuha nyo? Kaya nga, inilalagay mo lagi ang iyong sarili. Kapag binabasa mo salita na, ilalagay mo yung sarili. Robert, huwag mong kalilimutan. Basahin ang lahat. Huwag mong kalilimutan. Nakukuha. Kaya nga kung talagang i-ano mo lang yun eh. So, napaka-personal ng word ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, huwag mo ako lang di ano daw? Ano daw? Dili-dilihin mo yun. Sa English, ano daw? Meditate. Alam natin yung salitang meditate. Yung meditate, ito yung parang chewing gum. No? Bago mo itapon yung chewing gum, tatanggalin mo ng lasa. Gangatain mo ng gangatayan sa totally mawalan ng lasa. Ninanamnam mo mabuti yung lasa ng chewing gum. At kapag medyo nagsawa ka na wala nang lasa, tinatapon mo na. Ganon din yung salita ng Diyos. Ninanamnam mo mabuti, nilalabo mo sa iyong kaisipan ang bawat salita ng Diyos. Bakit kaya ginasabi? Bakit kaya ginawa niya yun? Ay, pala yung solusyon. Para magkalimpan. Nakuha nyo, kinakausap natin
natin ang ating sarili kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Nilalagay natin yung 5Ws 1H. Alam niyo 5Ws 1H kapag nagbabasa tayo ng Bible? Yung bakit, no? Ano pa ba? Why, what, where, when, diba? Who, no? Ginagamit na sino? Saan? Diba? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ginagamit mo yun. Bakit kaya niya sabi yun? Dito siya, saan siya nanggaling? Saan siya nagmula? Ginagamit mo yun. Ganun po yung pag-meditate ng Word. Hindi lang yung babasahin mo lang yun, basta babasa mo lang, hindi. Nagtatanong ka. Iniunawa mo bawat paragraph, no? Buong kwento, inuunawa mo kung ano yung sinasabi. No? Nakuha nyo? May mga examples sa Bible na kung saan minsan, mahalaga pala sa kanila yung bago pumasok ng sa bahay, di ba tinatanggal nila? Tradisyon yun eh. Tradisyon pala yun. Yung pala yung ibig sabihin yun. Kaya pala yung ibang mga tao, tinatanggal, no? May parte tradisyon. Nakuha yun. So, mahalaga na ginagamit natin ang salita, ang word, no? Ang mga salita ko, 5Ws 1H, ang paano. Ang paano nangyari doon? No? So, dili-dilihin mo yun. Araw at gabi. Meditate. Kaya kung minsan nga, sabi ko nga, hindi ko ayaw mo ng araw, dahil alam mo pa, mas maaga, hindi gawin mo sa gabi. Okay nyo? Kung ayaw mo ng araw at gabi, hindi gawin mo kahit isa mo na importante sa isang araw, makapagbasa ka ng salita. Sinasabi ko po sa inyo ito, no? How to overcome the enemies of faith. Ang enemies of faith, hindi kanya ini-ignore mo yung salita ng Diyos. Yung enemies of faith, ayaw kanya pagbasahin ng salita ng Diyos. Bakit ayaw kanya pagbasahin ng salita ng Diyos? Para hindi mo makita yung katotohanan. The truth will set you free if you read the Word of God. Amen. Kasi kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo katotohanan, malalaman mo katotohanan, at ang katotohanan yun ang siyang magpapalaya sa iyo. That's why napakahalaga. Ano ba? Upang matupad mo lahat na nakasulat doon sa ngayon, ano ba daw? Giginhawa ka at sino gusto magtagumpay? Amen. Amen. Sino gusto guminhawa? Amen. Amen. Ang susi ito. Ito. Huwag mong alisin yan. Gawin natin maging sistema natin sa ating sarili ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Isama na siya sa sistema. Kung ang buhay natin ngayon sa panahon ng AI, alam niyo AI? Artificial Intelligence. Cellphone. Hindi na natin inaalis siya sa katawan natin. Tama? Pag-isip mo ng umaga, cellphone. Bago matulog, cellphone. Saan ka mapumunta, cellphone. Bahagi na siya ng pamumuhay. Amen. Kung siya ay bahagi na yung pamumuhay, kasi dapat mas isama mo sa bahagi ng pamumuhay ang salita ng Diyos. Amen? Isama. Isama natin yung salita ng Diyos na maging bahagi siya. Kasi gusto natin pagtagumpay. Kaya ano man ang hamon, no, mapagtatagumpayan natin yung mga bagay nito. Okay. Bibilisan natin. Ano na? Romans 10:17. So that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Kailan daw dumarating yung pananampalataya? Sa hearing. Pakikinig. Nakikinig ka ngayon. I pray in the name of Jesus. Naniniwala ako sa umaga nito. Umikris yung faith. Amen? Amen. I believe in my heart. Umikris yung faith. Bakit? Kasi bukas ang iyong mga tinga, ang iyong puso sa makikinig ng Diyos. Tama nga. Faith is power. Yes. Amen. Faith create miracles.
ang sabi ng Bible, Luke 1:37, for with God, nothing is impossible to those who believe. Amen? Walang imposible. Kaya nga, yun yung faith, dumarating sa pangingin. Kaya ako naniniwala, hallelujah, aatras ng ilang pulgada sa Satan para sa inyo. Dahil naniniwala siya sa mga oras na ito, anumang temptation na ilalagay niya ngayon sa inyong kaisipan, sasabihin, I rebuke you, Satan! Yes. Woo! Bakit? Kasi nakita niyo pa rin lakas ng pananampalataya na yan. Naniniwala ako, kapatid ko, in faith. Itong week na to, no? Talagang atras sa'yo si Satanas eh. Dahil alam niya kanyang kalalagyan kapag ginamit mo yung kapangyarihan ng pananampalataya. Pero kapag nagpabaya ka sa iyong pananampalataya, ito yung pagkakataon, unti-unti yung lalapit. Unti-unti, kakalapit, bubulong, hanggang sa totally matorture na niya ito. The battle is in the mind. Lahat ng basura itatapon niya ngayon sa'yo. Yung faith mo unti-unti mag-win. Magkakaroon ng nagdududa. Nakuha. Woo! Magkakaroon ng pagdududa. Yung faith. Kaya nga, para ma-boost yung brain, no? Punta na ako sa panto. Tatapusin. Hindi ko na mapapuntin ito, no? Hindi ko na mapapuntin ito. Ito. Pupunta ako dyan. Prayerlessness. Pag sinabing prayerlessness, anong ibig sabihin ko kaya niya? May idea? May idea? Prayerlessness. Ang ibig sabihin yan, no? Ay hindi tayo nananalangin. No? Hindi tayo nagpipray. Nagpipray man tayo siguro, ganito lang. Ano? Sabi dito, ang nagbibuild ng faith ay yung prayer natin. Tama ba? Pag nagpipray ka, lumalakas ka. Nakuha niyo? Nabibuild yung prayer mo, yung faith, nabibuild yung faith mo through prayer. Kaya sabi ni Sister Alo, palo ko, pastor. Naniniwala ako, pastor. May ginagawa ang Panginoon. Bakit? Kasi natin yung faith eh. Naramdaman niya ng assurance na yun, nagaling yun kay Lord. Diba? Pero kapag hindi ka nagpipray, diba? Nagbibigay unti-unti na. Wala ako ng pag-asa. Kapag hindi tayo nananalangin, ini-ignore natin ang Diyos. Tama? Yes. Ini-ignore natin ang Diyos. Para ba sinasabi natin sa Diyos na, hindi, kaya ko to. Hindi kita kailangan, Lord. Kaya mo mag-pray. Kaya ko to eh. Diba? Ini-ignore natin. Ano yung teaching? Ano yung teaching na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples? Luke 18:1. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na laging manalangin. Ang teaching ng Panginoon Jesus na ituro sa kanila na laging manalangin. Pag sinabing laging. Ha? Lagi. Every minute, every hour, every second. Lagi eh. Hey, Lord. Ako natutuwa talaga. Totoo lang. Sabi ko nga, pagkakaharap ko ng mag-asawa na to, tumatalin yung no? Ewan ko, siguro mahal talaga kayo ng Panginoon. Gusto niya i-minister kayo. Gusto ng Panginoon na magamit kayo effectively. To open to the barriers na kasinungalingan ng diablo sa inyong kaisipan. Diba? Napakasimple, pero napakamalaman eh. Nakuha niya. Kung babasahin na parang manalangin na. Pero di mo nakikita to. Yun ang susi. Ito. Lagi. Kaya ako, no? Kaya kapag ako nagtatrabaho, pipray ako, intang sura, pasyatala, puti, hukota, nagmamali ako, hura, pasyatala, lagi eh. Speaking in tongues, pag nag-speak in a tongues, sabi ng Bible, he who is speaking in tongues, who is speaking in other tongues, he does not speak
unto men, but unto God. Ako ngayon, hindi ako nakikipag-usap sa tao, kundi sa Diyos. Kaya kapag ako nag-i-speak in tongues, hallelujah, sa Diyos ako nakikipag-usap directly. At every time nagtatrabaho ako, every time nagmamaneho ako, ano naman ang ginagawa ko? There is a revelation from the Lord. Oh, there is a revelation from the Lord. One time, pauwi ako ng Clark, trabaho, pauwi na ako. Yung motor ko dati, yung motor stop, umapal yan, namamatay. No? Kasi gusto ko tumaas yung bangko ko, parang enduro type eh, pag nakataas eh. Ngayon, ang ganda. Talagang pin ko, parang ang laking tao ko. Meron kasi ako nilagay na papel. Ngayon, habang nagbabalag, biglang namatay. Ginabahan ako. Ano nangyari? Nagtatansa ko. Hindi, aanda naman. Tapos mamamatay. Hindi, aanda na lang. Pinapawisan na ako. Tumatagaktak na yung bawal. Ganon at ganon. Nagtatansa ko. Kapasang, Lord, tulungan mo. Ano to? Hindi ko alam. Ilalakad ko ba mula Clark at hanggang doon sa amin? Wala naman akong pera. Alam mo, habang nagtatansa ko, the Lord gave me an answer. Alam yung answer? Tanggalin mo yung papel na nilagay ko doon sa upuan. Pero pala doon sa motor brother, yung parang hangin. Doon sa taas, hangin pala yun eh. Parang nakakahinga yung motor, parang pasingawan niya yung hangin. Natakpan yun, kaya pala namamatay siya. Kaya kapag gumagano siya, kasi humihinga ka, tapos pag nasantak, namamatay. Tinanggal ko yun. Sabi na Lord, alisin mo yung papel. Alam niyo yung pinalis, parang dahil na. Dire-diretso, kinabukasan, araw-araw gano'n. Ganon ka-powerful yun! Kaya, gamitin mo yung ganong klase ng manalangin, pray without ceasing, manalangin na walang patid. You speak in other tongues, hindi ka nagsasalita sa tao, kundi sa Diyos ka nagsasalita. Amen. At habang nag-pray ka, the Lord give you a revelation, input sa mga bagay-bagay. Bakit kaya nalalaman ko yung mga tao na pisa may mga counseling, alam mo yung sitwasyon? Bakit? Kasi pinauna na sa akin ng Panginoon kung anong mga sasabihin ko. Kaya nagugulat si Brother Jeff, ba't alam niya? Ba't alam niya? Ba't alam niya yung sitwasyon ko? Parang niya nakita. Kasi nga, maaga pala, nilagay na sa iyo ng Diyos, ito yung mga sasabihin mo. Ito yung mga gagawin mo! Hallelujah! Kung hindi ka mahal ng Panginoon, ibibigay ba sa iyo yung mga kapahayagan na yun? May mga counseling ako, lutang ang utak ko. Pero may mga counseling ako, napaka-sharp ang utak ko. Ako ba yun? Hindi. Pinapasabi niya sa mga taong ito ang mga dapat mong sabihin. Ako ba? Kaya yun, kapag hindi ka nananalangin, yun ang enemies of faith, yung prayerlessness na hindi pa nanalangin. How to overcome? You need to pray. Amen. Tingnan nyo, kapag hindi tayo nananalangin, ina-expose natin ang ating sarili sa danger. Tama ba? Pag hindi ka nag-pray, para pag sinasabi, Satanas, wala akong protection ngayon. Di ba pag nag-pray ka, Lord, let the divine protection, let the blood of Jesus, Lord, ka na siya pumalot sa kanya. Di ba pag nag-pray tayo? Pero pag hindi ka nag-pray, walang protection ng blood. Sa Old Testament, kapag pinapahid yung blood, only 24 hours a day. After nung hindi mo pinahid yung blood na yun, sa Old Testament, ano daw? Aalingasaw. Nakuha nyo? Kaya yung pag-a-apply ng blood is only effective for 24 hours. After 24 hours, hindi mo na kaya, babaho yan, hindi na yan effective. Nakuha nyo? Sa buhay natin, kumbaga sa prayer natin, kapag hindi natin expose ako. Inaalaw mo na si Satanas ay maghari na palasuhin ka at handa kang willing na mapagamit sa kanya. Dahil di ka nagpipray. Kaya ano mang tukso, ano mang panlalansi, ano mang mga nilalagay ng diablo sa iyong mata, sa iyong kaisipan, maya-maya makikita mo ginagawa mo na. Bakit? You expose it eh. Di ka nagpray eh. Nakuha nyo? Kaya sabi dito, magbantay kayo. Sino yan?
Sino yan? Magbantay kayo! Sino yan? Tayo. At manalangin upang huwag kayong maging madaig ng puso. Diba? Any moment! Minsan pinag-uusapan namin yung sa kapatid, sabi ko, yung kapatid na, sabi ko nga, ang Diablo, hindi porke nakapagtagumpayan mo ng tukso ngayon, nanalo ka. Yes, nanalo ka. Pero hindi mo pala alam, aalis lang yan, nandun na niya sa isang tabi, naghihintay ng pagkakataon. Amen? Hindi porke napagtagumpayan mo ngayon, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang 100 pa yan. Hindi sa samanas hanggat hindi niya namamatay-patay ang pananampalataya na meron sa'yo. Hindi siya titigil. Kaya patagpayin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. True prayer. Okay. Kapag na-born again ka, di ba ang tao, mayroong tinatawag na 5 senses. Mayroong tinatawag na 5 senses. Yung 5 senses, ano yung 5 senses natin? Smelling, touching, hearing, ano pa? Feeling. No? So, yun ang 5 senses. Pero kapag tayo ay na-born again, no? Meron nadagdag na sense sa atin. Kaya naging 6 sense tayo. Ano yung sense na yun? Pananampalataya. Nakuha niyo? No? Nararamdaman mo kapag meron kang faith, nararamdaman mo in the spirit realm. Nakuha niyo? Meron nadagdag sa atin, nung naborn again tayo, nakikita natin yung spirit world. Oh, hallelujah. That is a powerful. Nakuha niyo? Kaya, ang isang Kristiyano ay hindi lamang 5 senses yung nasa kanya, kundi 6 senses ang meron sa kanya. Ano yung sense ng isa? That is faith. Nasa sense mo yung spirit realm. Kaya alam mo kapag yung tao may demonyo, alam mo yung tao kapag nagsisinungaling, alam mo yung mga tao kapag meron sa ginagawa hindi tama. Nakikita mo kapag pumunta kasi sa lugar, pag-pray mo yung basta pag-pray mo yung bahay ko, masisense mo may spirit na something. Masisense mo ng spirit, may nagpakamatay, may nagbikti. No? Nasisense mo, bakit? Kasi meron kang faith. Yung spirit mo, natatouch mo because of your faith. Tingnan natin. 1 Corinthians 2:10. Sabi niya, but God has revealed to them. Nireveal ng Diyos sa kanila. Tayo yun. Through His, Spirit. Ang Holy Spirit, nireveal ng Diyos. Sabi niya, God revealed to them. Nireveal ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Nakuha niyo? Kaya napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay natin. No? Acknowledge Holy Spirit sa buhay natin. Kapag ang Holy Spirit nandiyan, sabi niya, for the Spirit, ano daw? Ay, gantihan! The Spirit searches all things, kaya magugulat ka, ba't alam niya? Kahit kaano mo siya itago, wala ka namang matatago sa Diyos kasi Espiritu siya. Kaya nga, Spirit searches all things. Matatakot ka na ngayon. Huwag ka lalakot kaya. Ang pakinding Spirit niya. Nasisense niya. Kaya kapag alam mo yung mga taong anointed, yung mga taong Spirit-filled, wala kang may tatago eh. Wala kang may tatago kasi alam din eh. Magugulat ka na bigla lalabas sa bibig niya. Kahit gano'n mo pa siya itanggi. Kaya yung mga tapos-pus ng Espiritu, all things, nadi-deserve na yun. Nadi-deserve. The Spirit, all things, yes! The deep things of God, ang maging pinakamalalim na panukala ng Diyos. Nasi-search niya. Amen? Kaya nga po mga kapatid ko,
The enemies of faith. Binanggit ko lang dalawa. Siguro enough na ako dito. Itutuloy ko na by next. Baka kailangan ko gusto dito. Baka pa-part ko na lang po ito. Depende kung ano lalagay ko sa puso. I know, I believe in my heart. Yung dalawang importanteng bagay na yun. How to overcome the enemies of faith. One is read the Bible. Second, we need to pray. Every minute, every hour. How to overcome? Ma-overcome mo lang yung mga palaso na kaaway kapag ginagawa mo yung mga bagay. Amen. So I believe sa oras na ito, siguro hanggang dito na lang. Kung yung message na ito ng Panginoon. At naniniwala po tayo na merong nais na merong siyang nilagay ngayon sa puso ninyo. Amen. Meron ba? Meron ba? Alam nyo, sabi ko na, there is fire. Alam mo, Sister Alo, sabi ko na, maaari. Pinost na ng Panginoon ito, masakit man ang coursing mo sa'yo. Pero gusto ng Panginoon, gamitin ka ng Panginoon, my God. Yes. Oh, amen. Maaring masakit yun. Forcefully ka tinanggal ng Panginoon kasi hindi ka magamit effectively dahil yung mga tao nasa paligid mo, hindi sila lift up ka. Yes. To destroy you. You know why? Dahil alam ng Diyos kung ano ang nasa loob mo. At yung nasa loob mo yan ang siyang sisira, wawasak sa kutak ng mga demonyo. Kaya marahil, tinalaw ng Panginoon to hear the message of God. Marahil kaya siguro hindi ka pa dinadala sa lugar na yun, no? Na meron pa siya gusto gawin sa iyo. Meron siya gusto ituro sa iyo. Oh, mabasya sa iyo. There's a fire. Apoy. Naniniwala ako doon. Hintayin mo lang yung timing. Huwag kang mainit. Huwag kang sumuko. Huwag mong isuko kung paano ang bakit. Tayo po.